Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Okay, we are all ears. Go ahead. Yes, Brad Ted, batiin ko lang muna ng belated happy birthday ang aking kaibigan, si Jing Nomat kahapon. At si Melvin Acebes, para galing sa boss mo, si Sarah Salva. Sabi po sa Micah 6:8, ito po yung magandang verse. Sabi rito, ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ano po ba konteksto ng verse na to? Share ko lang po very short. Ano yung nangyayari nung panahon ni Micah? 2,700 years ago po ito ha. Sabi po rito, mga corrupt ang mga leaders ng kaharian. Maraming religious on the outside, pero corrupt on the inside. Pangalawa, inaabuso ng mga makapangyarihan at mayayaman yung mga mahihirap. At pangatlo, hindi na po protektahan ng mga leaders ng kaharian yung mga naaapi. Sounds familiar po ba? Again, 2,700 years ago po ito, no? So ito pong pangyayari na to, hindi kulang sa religious activity ng mga tao. In fact, may mga sacrifices, may offering, may ritual, may worship, may outward expression ng faith. Pero habang marami silang religious activities, marami ding corrupt, greed, abuse of power, oppression ng mga mahihirap, may mga mayayaman na ngaagaw ng lupa, leaders na dapat nagtatanggol pero sila pa'y nananamantala. Mga judges na nabibili. Okay? Kaya po, sa madaling salita, religious sila sa labas pero maraming corruption sa loob. Kaya sinabi sa Micah, etong gusto sa inyo ng Diyos. Hindi lang sacrifices nyo. Hindi lang yung mga abuloy nyo. Hindi lang ritual. Ang gusto ko, sabi ni Lord, ay buhay na may justice, may mercy, at may humility. Ang sakit nito, no? Kasi parang modern day din para. Pwede tayong worship ng Sunday, pero unfair tayo sa mga tao natin ng Monday. Pwede tayo nagpo-post o nagko-quote ng mga Bible verses, pero corrupt din pala tayo. Pwede tayong active sa ministry. Pwede kang pastor nga pero harsh ka naman sa pamilya mo. Kaya pwede nagsasabing God bless, pero ano ba ang trato natin sa mga tao? Kaya po, ito sinasabi lang po ni Micah, ito ang requirement sa inyo ng Diyos, to act justly. Piliin ng tama. Kahit nakikita mo parang laghanap na, sa boses mo, alright? So sa trabaho, hindi lang yung puro katrabaho ng tama, ano ba yung nangyayari sa paligid mo? At sabi rin, to love mercy means hindi lang tayo tama, dapat may puso rin tayo, may compassion tayo. At yung panghuli, to walk humbly, magpakumbaba daw tayo sa Diyos, hindi tayo self-righteous, hindi tayo feeling natin mas banal tayo, araw-araw inaamin natin, Lord, kailangan ko ring may baguhin sa akin at salamat at binigyan mo ko ng wisdom makita ang tama sa mali. Kaya po tanungin natin sarili natin ngayon, kumusta bang pagtrato natin sa ating mga kasambahay, sa ating empleyado, driver, waiter, security guard, office mate? Tanungin natin sarili natin, Lord, nakikita ba ang worship ko sa paraan ng pamumuhay ko? Dahil ang tunay na pagsamba po hindi natatapos sa altar. Nagtutuloy yan sa opisina, sa bahay, sa kalsada, natutuloy ito sa paraan ng pagtrato sa kapwa. Tanong, may tao ba na kailangan nating tratuhin ng mas patas, mas maging mahabagin tayo, at mas magpakumbaba? Saang area ng buhay natin kailangang piliin yung justice, mercy, and humility? Sa Micah 6:8, ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa inyong Diyos. Tayo manalangin, Panginoon. Ito pong verse na to only shows the tendency ng tao na ito, pag tinignan namin, halos 3,000 taon na, pero ang mga official, ganun din, ang mga mayaman, makapangyarihan, karamihan ay ganun din, Lord God, inaabuso ang mga mahihirap, patuloy na corrupt, nabibili ang batas. So Lord, today, dinadalangin lang namin ang aming bansa. Sa dami ng confusion, sa dami ng kaguluhan, Panginoon, ikaw po Panginoon ang mangibabaw, Lord, sa puso ng bawat isa. Kung may mga corrupt, Lord, please matauhan naman. At kung mga patuloy na lumalaban, patuloy na righteous, mapagpakumbaba, Lord, bigyan mo pa sila ng fortitude, ika nga ni Brad Ted, bigyan niyo pa sila ng lakas ng loob gawin yung tama.
At alam ko ang grasya mo ay available sa mga lumalaban ng patas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Brad, muli sa iyong paalaala sa ating lahat. Thank you very much. So, Brad, bukas ay bisperas na ng Biyernes. Looking forward nga tayo again para po sa weekend. Lahat po ng mga nagpapagal na mga uring manggagawa. Kahapon, naipit ka rin sa traffic. Yes, Oo. Brad Ted, buti yung daan ko, sa Cubao na ako nag-EDSA. Ayan, medyo nilampasan na niya ng konti, pero traffic pa rin. Doon sa looban, ano ha? Sa looban na ako, balang. Sa NIA na pala ako lumabas, NIA. Yan. Nia Road. NIA Road. Alright. Well, anyway, sabi nga natin, sa mga panahong ito, we need maximum tolerance. Tama? Yan. Tama, Brad Ted. Alright. Sige. So, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow and thank you for tolerating us. Yes, Brad Ted, yung maximum tolerance mo, in-apply ko ngayon, hindi na lang ako lumabas. Yan. Sige. Para si Zoom na lang. Alright? Thank you, Brad. Salamat na marami. Thank you. Salamat sa aking nanay, si Helen Eliscopides, for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.